Good morning sa inyo lahat dyan. Huwebes ngayon, tinanghali ako ng gising, no? Feeling ko magkakasipon ako. Nag-hatching ako kagahapon. Ay hindi ako nakapagpaaraw kahapon. Kaya eto, tinanghali pa rin ako ng gising. Kaya ngayon pa lang, ngayon pa lang ako magpapaaraw ng kaunti. Kahit 30 minutes lang na araw, malaking tulong. Teka, may papakita lang ako sa inyo. Sana makuha ng... Ay, nawala. Ay, ito. Sandali lang. Kita niyo ba? Nawala. Ayan, ano. Parang nag-iipo-ipo yung mga ano, yung mga... Ayun, ano. Anong tawag dyan? Mga maliliit na ano, maliliit na... maliliit na ano, kulisap. Na, hindi makita. Hindi makita. Okay. Balik tayo sa kwento. Eto po, nagpapaaraw ang inyong ang ginang. Nagpapaaraw ang byuda ng konti. Alam niyo ba, yung mga tao sa ibang bansa, no? Like sa Spain, lalo na sa Spain, no? Kasi siguro lahat marami. Kaya lang doon kasi ako nakakita ng mga nakapag-obserba ba, yung mga Espanyola, kahit matataba sila, wala silang cellulite. Kasi nagpapaaraw sila. Iba naman kasi ang araw doon sa kanila, hapon na may araw pa. No? Pero yung araw nila, hindi nakakasunog, mainit lang. Ang gaganda ng kutis nila. Tapos mga araw-araw, wala yata ako nakitang nakatalakbong doon mga maninipis talaga, yung mga labas ang dibdib, labas ang likod, labas ang hita. Ang gaganda naman talaga, tsaka matitibay matitibay pala ang balat na hindi naman sabihing sunog, wag namang sabihing sunog. Example natin yung mga magsasaka, no? Ang tibay ng mga balat niyan, ang tibay ng mga buto niyan. Magsasaka yan, hindi nila iniinda yung araw. Sila yung taong pag hindi sila naarawan, magkakasakit sila. Di ba maaga pa, di ba? Maaga pa bumabangon na sila. As early as 5, bumababa na sa bukid. Kasi pag init naman niya, pag tingkad ng araw, aahon naman niya, magpapahinga. No? Magpapahinga sila, kakain, matutulog. Doon na nga sila nag-aalmusal sa bukid, di ba? Tapos, pag tirik ang araw, magpapahinga na yan. Mga bandang alas 10, yan. Papahinga yan, merienda, tutulog. Pagbaba ng araw ng konti, pagkakain, balik na naman sa bukid. Doon titibay ng balat nila, no? Yun na lang, meron akong 2 bata na di man inampon. Kamag-anak yan ng nanay ko. Unang kinuha ng mama ko yung mag-asawa para kasama niya noon sa Bulacan. Kasi mga kapatid ko nasa Maynila. Nagustuhan ni mama ko yung sa Bulacan. Natuwa siya doon, nagtanim-tanim, kung ano-ano pinagagawa niya, nag-alaga ng mga pato, mga itik. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa naman ako sa ginagawa ni mama ko. Kaya ako nagkaroon ng Bulacan. Yan ang magandang kwento. Kasi kung ano yung gusto ng mama ko, yun ang sinunod ko. No? Ayan, palay. Sige, ayan, kadikit lang naman palay. Ako naman talaga, lumaki ako hanggang 9 years old ako. Nasa nasa bukid, sa Quezon. So, kung ano yung hiling ni mama ko, sige lang. Kaya lang, sige naman, para may paglagyan ng pera. So, yun ang kwento. Ay, balik tayo sa galing, maganda yung sikat ng araw, Sinasabi na sa atin, ang araw, pampalakas ng katawan. Pero alam mo kung bakit maraming may sakit. Hindi ako doktor, hindi ako nagdodoktor-doktoran at hindi ako nagmamagaling-magalingan. No? Based lang sa experience ko, yung mga bata na tinago natin sa loob ng bahay, iningatan, hindi pinaarawan, bawal maglaro sa madumi, no? Maya't maya naka-alcohol. Ang bilis nilang magkasakit, no? At pag nagkasakit, bongga. Naranasan nyo ba yun? Kasi ako,
based dun sa experience ko ha, bukod sa kinikwento ko tungkol sa dalawang bata na yun. Yung mag-asawa na yun na kinuha ni mama ko. Later on, dinala yung dalawang anak na binatilyo. Siguro isang 13 years old at saka isang 14 years old, no? Ayun, katulong-tulong namin, parang alam mo yung running boy namin noon. Pero matitibay ang katawan nila. Palibasa laking bukid galing Bicol, makikita mo sila. Doon na sila sa akin nagbinata. Hanggang ngayon may mga asawa at may mga pamilya na sila. Doon na sila nagbinata sa akin. Doon din sila nag-aaral sa Meron silang allowance yata ang tawag doon. Basta sa binibigay ko sa mag-asawa, kasama na sila. Ang titibay ng katawan. Grabe, nakita nyo mga muscle na bata pa, no? Hindi sakitin, walang mga baby fats, no? Sad to say, yung mga anak ko na alagang-alaga ko, alam niyo naman na siguro kung anong nangyari sa anak ko. Yung anak ko, yung babae ko, lumaki ng gusto, nagkaroon ng kidney issue, no? Bukod sa kidney issue, nung dalagita siya, nagka-acne, no? Nagka-acne siya. Ngayon naman, yung anak kong panganay, okay, thanks God, okay naman siya. Pero, alam niyo yung hindi siya sanay hindi siya streetwise. Ano ba? Hindi siya streetwise na boys. So, mahilig lang siya dun sa nakaupo sa computer, nasa loob ng bahay. Ayun, trabaho niya, bahay pa din. Home, work at home. Kaya lang alam niyo yung okay, kumikita siya. Pero, yung bang, yung lumaki na siya ng gusto ngayon. No? Iba talaga kasi ang taong kumikilo somehow, nagpapawis ka. Yung kilos na hindi yung kain lang at konting lang, dapat talagang gumalaw ka. So, yun ang pinagbabasihan ko. Mabuti na lang yung bunso ko, medyo conscious ng kaunti. Conscious ng kaunti si bunso ko. Kahit siya lang mag-isa, lalakad mag-isa yan. No? Parang siya, nadidisiplina na yung sarili niya. Kasi ang daddy nila namatay sa aneurysm. Medyo heavy na rin yung asawa ko sa trabaho. Alam niya pagka nag-opisina kayo, no? Magandang magtrabaho sa opisina, lalo na maganda ang posisyon mo. Pero yung stress level ba, no? Yung stress level nila, tapos pag uwi mo sa bahay, pagod na sila, wala na silang energy ba na maglakad, magpapawis. Wala na yun, wala na sa kanila yun. Wala na silang energy para doon. Kaya ayun, mag-umpisa sa blood, hindi rin naman namin kasi alam na meron siyang kidney issue. As early as 30 years old. Nung dumating siya dito sa Abu Dhabi para magtrabaho, 30 years old pa lang siya. No? Nakita na sa kanyang lab test. Nakita na medyo mataas ang BP niya. Kaya lang kung bata pa, sabi ng doktor, hindi, wala yan, physically fit ka. Wala yan, sabi niya, just exercise. Bata ka pa kasi. So, yun, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho niya hanggang dahan-dahan, na siya, na napopromote. Tapos, yung level niya, ng level na stress niya, siyempre dumalaki din. Kasi iba din talaga yung nagtatrabaho ko na may boss ka. No? Yun na nga sinasabi ko, yung pagod niya, pagdating niya sa bahay, gusto niya umupo lang, magpahinga lang. O siyempre kakain. Yun ba? Yun ang ko. Kaya yung realization ba, pagtanda mo, may pera ka nga. Wala ka namang health. Or it's too late na para ka kumilos. Saka ka palang kikilos na maging fit. Mahirap i-reverse no? Mahirap i-reverse, lalo pa naging dependent ka na sa mga maintenance. Ayun. Sana nga back tayo. Bakit ang mga anak ko naging lazy? Sabihin na natin tamad o hindi sila nasanay ng may physical challenge ba, no? Nangyari naman kasi nung bata pa ako, bagong luwas kami galing ng Quezon. Isipin niyo naman ang batang galing ng probinsya, no? Sanay yan sa
pinagyatan, may resume, masagasaan ka, may resume, masugatan ka, baliwala yun pag galing ka ng probinsya. Kasi survivor ka pag galing ka ng probinsya. Yan ang itsura ko. Lumipat na kami sa Quezon, no? Nung lumipat na kami sa Quezon, marami akong galos. Nagkagalis pa nga yata ako. Kasi, alam niyo ba, pasensya na kayo, maingay, may nag-ano kasi, may nagkukonstruction. Kasi, nung iniwan kami nabaril kasi si papa ko si papa namin. Kaya, yung sa inggit ba, nabaril siya, ngayon ay nagdemandahan. So, binantaan na napakulong namin sila, ako ang witness. As young as 9 years old, biro niyo tumatayo ako sa korte, witness ni papa ko. Napanalo namin yung kaso, naipakulong yung mga tao. Kaya lang binantaan yung family nila, si papa binantaan na gaganti sila. So, hindi na, paglabas si papa ko sa ospital, tumuloy na sila ng Maynila. Ano pa lang noon, September, talanganin, nag-umpisa pa lang halos ang klase, mga ngalatian, So, lumuwas sila sa Maynila, si mama ko sa Kasiya, at saka yung bunso namin kapatid. Apat pa lang kami noon. So, ang naiwan doon sa Maynila, naiwan sa probinsya, kaming tatlong magkapatid. No? 9 ako or 10. Yeah. Kana 9 ko palang magti-10. Tapos yung sumunod sa akin is 8 at saka yung isa ay 7. Yeah, tanda ko pa grade 1 siya, saka grade 2. Yung dalawa na yun. Ito na ang kwento. Nung lumuwas na kami, magandang kwento yan. Nung nandun kami sa probinsya, no? Talaga magiging survivor ka talaga. Kasi wala kaming, palibasa, nasa probinsya. Ang namin, nasa Maynila ang magulang namin. Nandun kami sa lolo't lola namin, na merong favoritism. Yung lola, may paborito yan eh. Yung paborito niya, yung mga apo niyang walang ulila sa tatay, no? So, yun ang paborito niya. Ako naman, na siguro yun, inborn na sa akin na talagang maging brusko, no? Yung kayang gagawin lahat. Kaya doon ako natutong umakyat sa bundok. Kasama ko yung dalawa kong kapatid. Maliliit pa sila. Naramdaman ko yung may sakit ako. Akbay ako ng dalawa kong kapatid na ganyan, kabilaan, Lakad kami, nandun naniningil kami doon sa binili ng magulang namin na may pangka. Meron pa kami ginawa noon. Umakyat ako kasi medyo hili yung lugar sa Quezon, medyo hili siya. Tapos gagawin ko yung mga kapatid ko, sige diyan kayo sa baba, no, diyan kayo sa baba. Akit ako doon sa bundok. Hindi man kalayuan. Walang protection ng araw, nung malay mo doon. Mamumulot ako ng mga hulog na nyug, may mga nahulog na nyug, namumulot ako, papagulungin ko yan, iipunin ko muna. Tapos pag naipon ko na, papagulungin ko yung pababa. Kung nasaan naman yung dalawa kong kapatid nag-aabang. Yan ang kwento. Tapos dadali namin niya sa bahay namin. Hindi makalayuan yung bahay namin. Bata pa, imagine nyo, siguro mga 10 to 11 ako. Ganyan, 10 to 11. Pagdating sa bahay, bunot, alam niyo yung yung pagbubunot sa Quezon, yung may nakatarak na ganyan, tapos sasaksak mo yung nyug, at saka mababalatan. Ginawa ko yun. Pagkatapos, kinayod ko, pinigaan ko, ginagawa kong mantika, no? Ginagawa ko siyang mantika, and alam niyo ba kung magkano ang bentahan noon? Yung isang lapad is parang 25 cents, no? Ayun. Tapos, makikita naman ng uncle namin, kukuhanin yung pera. Kukuhanin yung pera sa akin. Yan, isa sa mga experience ko. Tapos, meron pa yung dalawa lang kaming baon. Kumuha ako ng tutong. Kumuha ako ng tutong sa kaldero. Tapos, nung malapit na kami sa eskwelahan, tumatawid pa kami ng ilog niyan. Nung malapit na kami sa eskwelahan, itinago ko yung tutong sa, alam mo yun, di ba sa probinsya, sa eskwelahan, yung merong garden siya, maganda siya, maganda siya garden. Itinago ko doon yung tutong. Tapos nung recess na namin binalik. Yung bata ka, no? Meron naman siguro kang baon, pero hindi ko parang hindi ko ramdam nung meron kang satisfied na baon eh. Elementary ako, grade 4. Yeah, grade 4. Kasi nag-grade 5 and 6 na ako sa Mandaluyong eh. Yung ganong issue ba,
na kailangan kong pumaraan para may baon. Si yung everyday life mo, ano, basta yun ang mga tumatatak sa'yo. Yun ang kwento kung bakit marami akong pekla. Kasi, siyempre, galing ka sa talahib, di wala namang kamalayan ng mga bata kung paano mo sasanitize yung sarili mo, no? Kung paano ka lang lusin doon. Di, pagbaba mo, ang dami mong kati, kamot ka ng kamot, di ba? May mga gurundis ka sa mukha, no? So, yun ang naging kwento kung bakit nung pumunta na kami ng Maynila, yung kapitbahay namin, andun yung magulang, no? Nakikita ko sila pag naglalaba, hilera, ang panty pare-pareho, ang sandong puti pare-pareho. Yung ganon, kinainggitan ko yun. Tapos, kasi kami yung mga panty namin, tatago mo nga, kasi yung mga rita-ritaso, alam mo yung rita-ritaso ng mga, alam niyo yung mga kasi modesta kasi si mama ko eh. So yung mga rita-ritaso ng mga ano niya, ng mga tinahi niya, gagawin niyang panty namin. So, ganoon ako kainggit na nakikita ko nilalaban nila, gaganda, no? Cotton siya eh. Pero sa tapat kasi namin may tahian din doon. Isang building kasi yun, isang bahay na may daanan sa gitna. Alam niyo yun, may kabila, may daanan yung pasilyo, ganyan, papunta doon sa komuna banyo at saka sa kusina. Nandun na rin kami na hindi kami nagluluto doon, sa mga kwarto kami nagluluto, pero nandun yung hugasan, yung labahan, yung CR, yung banyo. Kumun yun. Tapos yung dalawang side, may dalawa o tatlong pamilya yata. Parang tatlong pamilya. Kami nasa harapan, saka yung second room sa amin. Kasi yung shop ni mama ko, si papa ko, dito sa una. Tapos yung kwarto namin, sunod, magkadugtong lang yun. So meron kaming pintuan in between the shop at saka yung between the shop at saka yung bahay. Kwarto, hindi bahay, kwarto. Tapos yung kabila namang side, nandun naman yung pamilya na meron naman silang tailoring shop. Tapos, ganun din ang estilo nila sa amin. Sa taas, nandun naman ang bahay nila sa taas. Kasi 2-story yun eh. Sa amin, baba lang kami. So, yun ang sweste ng buhay namin nung maliit pa kami. So, nung lumuwi nga kami ng Maynila, nung kinuha na kami sa Maynila, hindi ako makinis. Pero yung mga kapatid ko makikinis yung dalawa. No? Ako hindi ko alam na meron pala akong allergy. Bata ka, numali mo sa allergy. Ayun ang kwento. Kaya, balikan ko yung probinsya, no? Meron pa kaming sitwasyon na muntik na kaming malunod. Kasama namin yung uncle namin, yung bunsong kapatid ni papa ko. Papauwi na kami, hanggang dito na yung tubig. Tatlo kaming magkapatid. So, ang ginawa nung uncle, kamamatay lang ng uncle ko, naku, rest and peace, 5 ito. Namatay siya noong November. Alam niyo ginawa niya, kasi nag-aaral kami pare-pareho eh. Nilagay niya, pinahawak niya ako sa likod, yung dalawa kong kapatid sa kabila. Tapos, dalawa nakahawak, yung dalawang bata nakahawak dito, sa balikat niya. Siya naman, hawak-hawak niya yung mga gamit namin sa ulo niya, ganyan. O di ako naman nakakapit ako sa likod. Paano, pag mababaw na, malalim na yung tubig, hindi pwedeng isa-isahin kami, kailangan sabay-sabay na kami or walang makakatawid sa amin. Yung natapakan ng uncle namin, mababa, o di lumubog siya ng ganun. Pag lumubog niya, nagpanik yung mga kapatid ko, lalo na yung isa, yung pangalawa. Nakabitiw siya sa uncle namin. Naku, nakita na lang namin yung ulo niya gumaganyan-ganyan, no? Sa yung buhok niya gumaganon-ganon. Ay, kapatid ko. Halbot yung ulo. Ay, kapatid ko, ganon. Yan na experience ko dito makakalimutan sa Manila, no? Sa probinsya. Anyway, balik tayo ngayon. Back, nasa probinsya, nasa Manila na kami, nagdadalaga na ako. Sa dami ng burlis ko sa katawan, no? Meron pa yung nahulog ako sa kabayo kasi meron akong peklat dito, so ganito diretso magmula dito hanggang sa kasi nahulog ako sa kabayo. Nakalagkad ako ng kabayo. Ayun ang isa pang kwento. At yung legs ko na ito dito, meron ako ditong peklat kasi lahat yan malalaki, may kwento lahat yan. Kasi kung anong nakikita kong ginagawa ng matatanda, ginagaya ko. Nandun nakita ko yung isa, nag-aahit. Kinuha ko yung labaha, ginanyan ko din sa legs ko. No? Ginanyan ko din sa legs ko, putak bumaon yung labahan ng gano'n. No? Andito pa kaya yung peklat ko. Asa na ba yun? Asa na ba yung peklat na yun? Ayan, ang laki-laki.
Ayan, 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 ayan. Kaya nakikita nyo yan. Tapos ito namang ano na to, yung sa galugod. Yung sa galugod naman, nakita ko silang umakyat sa bubong. Eh, di ba yung bubong ginagamitan ng hagahag, yung kawayan na ano mataas, ginagawa nila. Akyat din ako sa bubong. Eh, dumulas yung pa ako. Eh, di nakayod yung pinakagalugod ng ano ko, galugod ng binti ko. Laki ng sugat. Kita yung buto. Yan ang mga kakulitan ko nung araw. Pero pa yung mga nakukuha ko sa kakakit ko ng buka, ng puno, isa pa yun. Dami ko dito itong ganito kasi siyempre pag-aakit ka ng puno, di ba, ng nyug, nagagasgas yung ganito mo. Yan. Anyway, balik tayo sa Maynila. Nagdadalaga na ako. Ang laki ng insecurities ko. Kaya naisip ko noon, tapos siyempre, yun na yun, nagdadalaga ka na, nakikita mo yung mga kabataan kasama mo, kikinis, tapos pansinin, di ba? Hindi pa ako naglalandi noon kasi tomboy-tomboy nga ako, pero nakikita ko ng diferensya, yung makinis at hindi makinis. So, talagang tinanim ko sa sarili ko, pag ako nagkaanak, aalagaan ko silang mabuti. Hindi ko sila, yung looking mayaman talaga. And true enough, nangyari. Nag-abroad ako, nauna ako dito sa Abu Dhabi. After 1 year and a half yata, kasunod sila. Sila naman ang dinala ko dito, kasama si husband ko na. Eh, dito naman talaga, pag nasa abroad ka as family, wala kang choice. Kasi siyempre nagtatrabaho ka. So, very limited yung time mo na maisama mo yung mga bata sa labas. Paglabas nila ng eskwelahan, bus na yun, school bus na nung araw kasi wala pa kami sasakyan. Paglabas nila ng eskwela, nakapaglaro lang sila sa eskwelahan. Paglabas ng eskwelahan, sa bahay na sila. No? Sa bahay na, yun na siya. Kasi doon, nung araw, maraming kwento dito, no? Yung batang narirape, yung isa nga doon sa mga kakilala ko, yung anak, sa elevator lang sa elevator. Umakyat yung bata sa elevator, sinabayan ng manyak, no? Mabuti na lang yung bata nakatakbo. Imagine nyo yung trauma na inabot ng bata. So yun yun. So yung mga bata, yung mga anak ko, naprotektahan ko talaga. Nandun yung lotion, kasi nandito na sa abroad, lotion, makinis lagi. Ayun po ang kwento. Hindi sila lumaki na streetwise. Pumunta lang sila sa Pilipinas na mag-start na sila ng college. And dito rin naman, basa pa ako. Hindi ko rin naman nakita nung araw ang importance na maging active sila sa sports. Yung physically challenged ba, wala naman sa isip ko yun nung araw. Ang alam ko lang, kailangan magtrabaho para may pagkain, may ban sa pagkain, sige. Yun ang alam ko noon, yun na ginagawa namin mag-asawa. Yung realization later na, no? Later na. Yun ang kwento. Kaya, alam mo pag nagkakaedad ka na, lalo na pag 60 ka na, no? 60. Doon mo marirealize lahat. Lalo pa pag wala ka ng obligasyon, mga anak mo malalaki na. Then, wala ka nang magawa, kundi panoorin na lang sila, paano naman ang kanilang ginagawa. Hindi ka man nila papakinggan. This time, hindi sila makikinig sa'yo. May sarili na silang mundo. So, I'm just hoping na yung mga anak natin magkaroon ng sariling realization. No? Sana wag masyadong late bago nila ma-realize yun. Kung anong dapat nilang gawin. Diba? Kaya, ayun lang ang aking mexing kwento. 30 minutes na. 30 minutes na. Kaya ayun, baka maboard kayo. May kikwento ko ako sa inyo. Napanood nyo ba yung kwento ko kagabi? No? Kagabi, punta nyo sa live ko. After 30 days, mawawala yung mga live ko na yan eh. No? Ayun. Kaya ito ang kailangan araw. Kailangan magpa-araw. Alas 10 na yata ngayon. Sige na. Kailangan pagpawisan. Kapag tumatanda, malaking tulong yun, malaking tulong yun nagpaparaw ka. Kahit matanda ka na. Malaking tulong. Sa akin napapansin ko yun. Nung nagtatrabaho lang ako, feeling ko okay ako nung nagtatrabaho lang ako. Feeling ko okay na okay ako. Pagbaba sa bahay, natin yung mga bata. Feeling ko no superwoman pa nga ako eh. Kasi wala akong katulong. Pagdating ko sa bahay, pag-alis ko sa bahay, nahanda ko na yung breakfast nila, nakakain na sila.
O, bago-bago lang nakakatakbo pa naman ako, nakapag-jogging pa naman ako mag-isa. And then, naging busy na. Yung nagbukas na ako ng sarili kong salon, iba na yon. Sarili ko na talaga. Ako ang nauuna nagbubukas ng salon. Ako rin ang huling nagsasara. Imagine mo yung routine, ano? Pag-isip ka ng maaga, hatid mo sila yung mag-ama mo. Tapos, siyempre, maaga pa, di tutuloy ka na sa salon mo. Naasikaso ko naman ang gusto yung business ko. So, bago pa lang dumating yung mga tao ko, nandun ako, nakita ko na sila lahat. Kung sila yung mga nakahanda ba o hindi. Ayun. Yun ang una. Tapos, siyempre, andun ang focus mo sa trabaho. Diba? Kaya yun. Tapos may sasakyan ka na. Wala ka nang gagawin kundi paglabas mo ng bahay. Ang talagang exercise mo lang, pagbaba mo ng hagdanan, di elevator ka pa, miyote. Pagbaba mo ng bahay mo, miyote. Di ano ka pa, di elevator ka pa. Swerte mo na lang. Kung medyo malayo-layo pinagpartingan mo, maglalakad ka. Yun lang ang lakad mo. Ganon din pag-uwi mo. Mag-grocery ka, nasa loob ka naman ng parking. Yung maglalakad ka, nasa loob ka naman ng mall. Eh, malamig sa mall. wala talagang exercise. Pero alam niyo, yung realization talaga noong ako na lang mag-isa. Noong ako na lang mag-isa. Noong namatay si husband ng 2015. Medyo, yung first 2 years ko, medyo wala pang realization about ganitong mangyayari. No? Sa akin that time, parang hinayaan ko lang na lumakad ang araw. Nilibang ko lang sa trabaho. No? After that, yung realization, ito na. Yan ang buhay. Yan ang buhay. Naghahabol. No? Naghahabol na sana ma-extend ang ating buhay. Kahit siguro asking for another 15 years is too much. Anyway, 67 na ako ngayon. Meron akong auntie na nabuhay hanggang 93, 89, buhay pa hanggang ngayon. Pero si mama ko kasi 73 si mama ko nung mamatay. Si papa ko naman 66. Di ba sabi nila, ang mortality daw ng mga anak is 5 years shorter. Natutunan ko yan eh. Nung mag-training ako as underwriter ng Insular Life, ang mortality daw ng mga anak is 5 years shorter. O, adan na. Si papa ko may blood pressure, hindi naman. Hindi naman nagpapadoktor kasi. Si mama ko naman, lumalaki pala yung puso. Tapos biglang na lang, ayun, yung kay si mama ko. Yung parang fuse ng kuryente. Pinatay mo, dead. Kagad. Yun siguro kung hindi na operahan si Ed, yun nakakalabasan niya. Kung pumutok kasi, di ba nga yung sa kanya is aorta. Kung yun pala pumutok, dead meat siya. Ang timano, dead meat siya. No? Eh si mama ko hindi man nangisay, so hindi mo masasabing sakit sa puso.